Isa nga sa idinahilan, mga kababayan, ng dating Pangulong Duterte, yung wala siyang pamasahe, no? Wala akong pamasahe. Nabubuhay lang ako sa retirement pay ko. Wala na akong pera. Alam niyo po kung sino yung mga napapaniwala? Di siyempre walang iba kundi yung mga DDS. Oh. Talaga naman walang pera yan. Natutulog nga yan, kulambo lang Tingnan mo nga yung mga gamit niya, yung tsinelas lang. Isa pa, kung maalala niyo mga bossing, nung panahon po na pagka-presidente niya, no? Kesyo pinakitaan. Pinakitaan tayo mga bossing ng yung sapatos, sira na daw. Sira na daw. Pero syempre, yung mga uto-uto, paniwala naman. Alam niyo po mga kababayan, dati, andyan ako sa Pilipinas. Merong mga puntahan, yung kagaya ng mga anak ni Gloria Arroyo, etc., etc. Maririnig mo doon sa mga pinag-uusapan, nagbigay sila ng ganito, ganyan. Yung tipo bang mga regalo. Kaya hindi ako maniwala na yun lang yung sapatos ng dating Pangulong Duterte na nasira pa, mga bossing. So, isa sa idinadahilan nila, mahirap ang dating Pangulong Duterte kaya walang pamasahe. Ngayon, wag na kayong magsiiyakan. Matuloy lang daw po. Yung House Quadcom leaders, ayan po, si Congressman Acop, nandiyan si Congressman Benny Abante, nandiyan si Jinx Luistro, nandiyan si Dan Fernandez, at nandiyan po si Ace Barbers. Sagot na daw yung pamasahe. Di ba? House Quadcom leaders offer to cover Duterte's expenses. Hindi lang pamasahe, yung expenses pa, no? To ensure attendance at EJK. Naku, mapapahiya na naman ang dating Pangulo nito. Sagot na po, sir. Wala na kayong abalahin pa, no? Baka pati pang merienda ninyo. Dati ganyan si Kibuloy, no? Iniimbitahan sa Senado, mga kababayan. Para lang hindi mapapunta, kailangan daw sagot ng gobyerno. Yung gasolina ng kanyang jet, sagot ng gobyerno yung kanyang mga bodyguard, sagot lahat. Mga kababayan, sabi nung mga comment section, wait lang. Nasaan na yung Nasaan na yung pinagbilan ng mga OTAP? Di ba? Nasaan na yung pinagbilan ng OTAP? Bakit wala ka ng pang gasolina diyan sa jet mo? Anyway, dating Pangulo, paano po ba yan? Mapapunta lang daw po kayo. Alam niyo po, pabor sa kanya to, mga kababayan. Lahat po ng pinapatawag ng Quadcom, lahat po ng pinapatawag ng Congress, pabor po sa kanila, mga boss. Bakit ho? Maipapaliwanag nila ang kanilang sarili. Lalo't lalo na ho, mga bossing, sila po ay tumatakbo sa posisyon. Ang dating Pangulo Duterte pala. Totoo ba yung sinabi nito? Nag-back out na sa pagka-mayor? Parang hindi naman masyado umugong. Parang nag-ano lang na naman, yung nagpapansin na naman. Sabi ni Joseph Requintin, hati ng drama at kasinungalingan yang si Digong, film victim talaga. Pero pinatulan yung drama nila. Nawala silang pamasahe, sige, kami na ang may sagot. Pumunta ka lang dito. Linawin mo lang. Linisin mo yung pangalan mo. Biruin mo yan, ha? Sabi ni Emenilda, Ermenilinda Paharilyaga, sir, nanawagan ako sa lahat ng vlogger, gawan ng movie. Kikita na yan sa takila ang story ng mga Duterte. Para mabrief yung story, malaman na ang buong mundo. Ang pangalawang message ko to sa vlogger. Naku po. G. Balisakan. Running talaga si Digong. Andyan na din si Cheryl Santa Maria. Naku, ayan! Nagagalit na si Julius Dulalas. Bot-bot nimo. Lagi na lang ganyan yung nakikita ko. Ginagawa niyong Bisaya ang buong Pilipinas. Hindi lahat nakakaintindi doon sa Bisaya ninyo. Kayo-kayo lang. At the same time,
Ako naniniwala, hindi lahat ng Kabisayaan at hindi lahat ng taga Mindanao, eh, pumapabor dito sa mama na 'to. Yung iba, nakokornihan, yung iba, wala din, 'no? Kaya wag niyong expect na kasi nakita ko sumisigaw sila, si Sara daw sure ball na magpe-presidente sa 2028. Hindi po, malabo. O mga Kabisayaan, ano kaya ang sasabihin niyo dito kay Julius Dulalas? Solid Duterte forever. Ganyan kayo kaengot ganyan kayo kauto-uto. Ano pa magagawa namin sa inyo? 'Di ho ba? Kaya nga hindi na namin kayo kinukumbinsi na sumuporta sa gobyerno. Kaya ang ginagawa na lang namin, binubwisit namin kayo. Dahil alam namin yung utak ninyo yan ang pinakamahirap ikumbinsi at yan ang pinakamahina, no? Na utak sa buong mundo. Mahimbing pa rin ang tulog nila, sabi ni Rain. Totoo ho. Mindanaoan ako pero never to Duterte family, sabi ni Kathleen Pasa. Ano pa kaya ang susunod na idadahilan? Ano pa kaya ang susunod, no, na iaalibay ng dating Pangulong Duterte? Huwag lang maka-attend dito sa Kongreso. Mauubusan 'to ng mga bossing. Mauubusan 'to ng alibay. Lahat na po no? Lahat na. Nandiyan yung bias daw ang Kongreso, bias daw sila sa Quadcom, samantalang ang nakikita ng taong bayan doon sa Quadcom ang galing-galing ng Quadcom kasi hindi sila bias. Itinatanong lahat ng pwedeng itanong. Binibigyan ng pagkakataon yung mga taong dapat mabigyan ng pagkakataon. Ipinapatawag yung mga dapat magpaliwanag. Kagaya po ni dating Pangulong Duterte. Nasisipain daw po yung mga nasa Kongreso. Pero ayaw naman po mga kababayan pumunta sa Congress. Sa Senado pumunta. Bakit to? Kasi alam niya madaming nakapaligid sa kanya. Alam niya na nando sila Senator Bato de la Rosa, si Bungo, si Robin Padilla, si Coco Pimentel, si Tolentino. Tingnan niyo po ang ginawa nila. Sama mo na din dyan si Jinggoy. Di ba? Sama mo na din si Jinggoy. Pero, mga kababayan, wala din po. Hilaw, duwag, takot. Mga bossing, ang dating Pangulo. Yung sinasabi ho nila na pupunta sila, wala po. Ang hirap na pong paniwalaan itong mga ito no? At ang napapansin ko ho sa mamamayang Pilipino, kapag nagsalita po si dating Pangulong Duterte, alam na nila kung ano gagawin. Alam na nila yung style. Na ang style is, oo, pupunta ako. Oo, sasampalin ko yan si General Torre. Pagdating na doon sa punto na yon o sa panahon na yon, wala na. Hindi na pupunta. Sabi ni Beth Llanos, fake news. Asan ang fake news diyan? Ayan impact. Leadership. Ang nagbalita, makikita mo yan sa Facebook mo, nagkalat. Huwag ka lang aatakihin pag nakita mo. Impact leadership. Yung kanina, yung sinabi ko na gusto nyong balita, Marcos, ayan, nasa balita din. Government settles 81% of debt service. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, nagbabayad nga ng utang, pero yung interest lang. Sa pinakamaliit pa, nung panahon na siya ay nanunungkulan. Ito, paubos na yung inutang ng dating ng Pangulong Marcos. Binayaran na. Di ba? Nasaan ang fake news dyan?